Magandang araw sa lahat! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Makabansa 3, Unang Markahan, Ikatlong Linggo na may paksang Mga Bayani sa Lalawigan ng Batangas. Bago ang lahat, atin munang alamin ang ating layunin sa araling ito. Ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang mga mahahalagang tao sa larangan ng pamamahala at edukasyon na bahagi ng kasaysayan ng Batangas at maging aktibo sa talakayan sa klase. Ngayon naman, ating tingnan ang mga nasa larawan. Sila ay makikilala natin sa ating aralin ngayong araw na ito kasabay ng pagsagot sa mga katanungang ito. Sino-sino ang mga nasa larawan? Ano ang mga ginawa nila na katangi-tangi at naging malaking ambag sa bayan? At sila ba ay may tuturing nating mga mahahalagang tao? Bakit kaya? Ating alamin. Ang mga bayani ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pag-aaral ng kanilang buhay, nauunawaan natin ang mga sakripisyong ginawa para sa kalayaan at karapatan ng mamamayan. Ating kilalanin ang mga bayani sa lalawigan ng Batangas. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang unang bayaning ating tatalakayin ngayong araw na ito ay si Apolinario Mabini na siyang nakikita nyo ngayon. Siya ay tinaguriang utak ng rebolusyon, isang pilosopo at tagapayo ni Emilio Aguinaldo. Sa kabila ng kanyang kapansanan, naging mahalagang leader sa kilusang rebolusyonaryo. Ikalawa ay si Miguel Malvar. Siya ang huling heneral ng Rebolusyong Pilipino na sumuko sa mga Amerikano. Siya ay kilala sa kanyang katapangan at determinasyon sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ikatlo ay si Jose P. Laurel. Siya ay pinanganak sa Tanawan, Batangas. Naging Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang itinatag ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siya naman ay si Marcela Agoncillo. Siya ay isinilang sa Taal, Batangas at nakilala bilang isa sa mga nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas sa Hong Kong. Siya naman si Felipe Agoncillo. Siya ay asawa ni Marcela Agoncillo. Isa siyang diplomat na kumatawan sa Pilipinas sa negosasyon sa Paris Peace Conference noong 1878. At ang panghuli ay si Claro M. Recto. Siya ay tinaguriang makabayang senador. Tumindig laban sa dayuhang impluwensya at tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas. Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, sino-sino ang mga binanggit na bayani sa lalawigan ng Batangas? Tama, nariyan si Apolinario Mabini, Miguel Malvar, Jose P. Laurel, Felipe Agoncillo, Marcela Agoncillo, at Claro M. Recto. Dapat ba natin silang ipagmalaki? Ang sagot ay, oo naman.
dahil sila ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa panghuling katanungan, bakit natin kailangang pag-aralan ang kanilang buhay? Tama! Sa pag-aaral ng kanilang buhay ay nauunawaan natin ang mga sakripisyong ginawa nila para sa kalayaan at karapatan ng mga mamamayan. Ngayon naman, ating hulaan kung sino-sino ang mga nasa larawan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sino kaya siya? Mahusay. Siya ay si Miguel Malvar. Sino kaya siya? Tama. Siya ay si Jose P. Laurel. Para sa panghuling larawan kaya? Magaling. Siya ay si Apolinario Mabini. Ngayon naman, hulaan mo nga kung sino ang nasa larawan. Mahusay. Siya ay si Marcela Agoncillo. Sino naman kaya ang nasa sumunod na larawan? Tama. Siya ay si Felipe Agoncillo. At para sa panghuling larawan, magaling. Siya ay si Claro M. Recto. Ngayon naman, dumako tayo sa isang pagsasanay. Atin munang basahin ang panuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap sa susunod na slide. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Mayroon kayong 5 minuto para sagutan ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ngayon, atin nang sagutin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ba ay tama o mali. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang pangungusap, si Apolinario Mabini ay tinaguriang lakambini ng Katipunan. Magaling! Ito ay mali dahil ang lakambini ng Katipunan ay si Gregoria de Jesus at hindi si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay tinaguriang utak ng rebolusyon. Ikalawa, si Jose P. Laurel ay naging pangulo ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Ikatlong pangungusap, si Marcela Agoncillo ay isa sa mga nagtahi ng unang watawat ng Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Ikaapat na pangungusap, si Felipe Agoncillo ay isang diplomat na kumatawan sa Pilipinas sa Paris Peace Conference. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. At para sa panghuling pangungusap, si Apolinario Mabini ay hindi naging bahagi ng pamahalaan dahil sa kanyang kapansanan. Magaling, ito ay mali. Dahil sa kabila ng kapansanan ni Apolinario Mabini, siya pa rin ay naging mahalagang leader sa kilusang revolusyonaryo. Ngayon, dumako na tayo sa pagtataya. Atin munang basahin ang panuto. Basahin ang bawat pangungusap at piliin ang titik ng wastong sagot. Kayo ay may 5 segundo upang sumagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, sino ang tinaguriang utak ng rebolusyon na ipinanganak sa Tanawan, Batangas? A. Jose Rizal, B. Apolinario Mabini, C. Emilio Jacinto, D. Andres Bonifacio. Magaling! Ang tamang sagot ay B. Apolinario Mabini. Ikalawa, siya ang kahuli-hulihang heneral na sumuko sa mga Amerikano. A. Miguel Malvar, B. Antonio Luna, C. Gregorio del Pilar, D. Emilio Aguinaldo. Mahusay! Ang tamang sagot ay A. Miguel Malvar. Ikatlo, kilala bilang isa sa mga nagtahi ng bandila ng Pilipinas. A. Melchora Aquino, B. Marcela Agoncillo, C. Doña Gliciria, D. Gabriela Silang. Tama! Ang sagot ay B. Marcela Agoncillo. Ikaapat, sinong kilalang senador mula sa Lipa, Batangas ang tumindig laban sa dayuhang impluwensya sa pamahalaan? A. Jose P. Laurel, B. Felipe Agoncillo, C. Claro M. Recto, D. Manuel Quezon. Magaling! Ang tamang sagot ay C. Claro M. Recto. At para naman sa panglimang katanungan, sino ang Batanggenyong naging Pangulo ng Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapones? A. Apolinario Mabini, B. Felipe Agoncillo, C. Claro M. Recto, D. Jose P. Laurel.
Magaling! Ang tamang sagot ay D. Jose P. Laurel. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin sa Makabansa 3, Unang Markahan, Ikatlong Linggo. Ito ay tungkol sa mga bayani sa lalawigan ng Batangas. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!